Amazing morning! So dito naman ituturo namin sa inyo kung paano po kayo makakapag-avail ng package kapag ka po kayo ay nasa abroad. Kung kayo naman po ay nasa Pilipinas, pwede kayong mag-visit sa ating iba't ibang IBC centers para makapag-avail ng package. Kung kayo naman po ay nasa abroad, ito yung way kung paano kayo bibili ng package kung gusto nyo pong bumili sa Pilipinas. So dito po, pag kinlik nyo yung all packages, makikita nyo po yung iba't ibang package option na meron po tayo. So pag kinlik nyo din naman po itong view package, dito nyo po makikita yung iba't ibang option ng ating package under silver account. Dito din po, halimbawa ay gold package, ayan, pwede po kayong mamili ng iba't ibang option kung ano po ang kailangan ninyo o kung ano yung mga gustong-gusto nyo mga products dito. So, dito naman po sa ating Jade package, yung ating pinakamagandang package, meron po tayong libreng products dito around 50,000 pesos. So, magbabayad ka lang ng 198,800 pero yung products na makukuha mo is worth 250,000 pesos. So, di ba, napakaganda ng ating Jade package. So, dito, pag nakapamili ka na, kung hanapin mo na yung pinakamalapit na branch doon sa pagdadalhan mo, halimbawa siya ay nasa Luzon, kagaya dito, kaka-order ko lang noong nakaraan dito sa Las Piñas. So, dito, pag kilik mo yung kanilang FB page, ayan, magbubukas yung kanilang FB page. So, ang gagawin mo lang po dito ay i-message mo yung IBC. So, dito po sa IBC, kapag ka po ipapadala nyo po sa inyong newly sponsor member, kailangan nyo pong kuhanin yung kanilang address. So, pwede nyo rin pong ipa-pick up sa IBC. After nyo mabigay yung address, bibigay na po ng IBC sa inyo yung amount ng shipping fee. So, dito po, i-message nyo lang po sila, pero bago po yan, fill upan nyo po itong ating registration form. So, dito po sa registration form, makikita nyo, maraming details dito. Kailangan po kompletuhin ito kasi required siya. Yung first name, last name, middle name, birthday, gender, email address, mobile number, occupation, at syempre yung citizenship, ganun din yung marital status. Dito naman po ang inyong full name at yung package na gusto nyong i-avail. Halimbawa, gold package, option 1. So, dito naman, kung iba-bank transfer nyo, i-message nyo din dito, bank transfer o kaya GCash. So, pag nakompleto nyo na po yan, make sure din na may pirma sa baba, yung kanilang name and then signature po sa taas. Pwede rin po itong digital signature. So, ang ginagawa lang namin, kung nasa Pilipinas yung bago magpapamember, pinapapirma lang po namin yan sa white papers. So, pwede mong tanggalin yung background and i-attach nyo po dito yung pirma. Yung pirma po nila ay dapat kaparehas ng kanilang ID. Ang mga ID po na required ay passport, license, driver's license, o kung ano mang ID na meron pong naka-attach na pirma nila. So again, make sure na yung sign nila is same na kanilang ID. After nyo na itong i-fill up, isasubmit nyo na po ito sa IBC Center. Kagaya dito, binigay ko yung registration form at yung kanyang ID. And then, ibibigay na po ng opisina ng IBC yung kanilang bank account. So make sure na tinransfer nyo sa tamang bank account ang inyong payment. Kasama na ang shipping fee kung iyon naman ay ipapaship nyo po dun sa receiver. So, after nyong bayaran, bigay nyo lang po yung inyong snap sa IBC. And then, after same day or 1 hour, bibigyan po kayo ng IBC ng acknowledgement receipt. So, dito po sa acknowledgement receipt, makikita nyo po yung reference number. Ito po yung reference number, makikita nyo. SO number yan. Yan yung reference. And then, ID number, activation, at PIN number. Ito po yung napaka-importanting mga details. Dito rin po, makikita nyo yung pangalan ng bagong member. So, make sure po na tama ang spelling na naka-encode dito po sa inyong acknowledgement receipt. Kung mali po ito, isubmit nyo lang po ulit sa IBC and let them correct the details. Wag na wag po kayong mag-e-encode ng mali po yung number.
Okay? So, dapat po tama na ito. Madali lang naman po yan i-correct ng office kung yan ay mali. Huwag niyo rin po kakalimutan, itong ating acknowledgement receipt is good for 3 days. So, meron po itong expiration. Huwag niyo pong hindi i-encode. So, pinakamaganda, i-encode niyo na po same day or the following day. Huwag niyo nang paabutin yung 3 days. Kapag ito po ay na-expired ng 3 days, hindi niyo nagamit, hindi nyo na po ito mababalik at hindi po responsible ng IBC kung hindi nyo po yan na-encode. Kasi lagi naman po nila yung nire-remind na meron po expiration na 3 days ang ating acknowledgement receipt. So, dito naman, after nyo pong ma-receive, ready to encode na. And again, ganun lang po kadaling bumili ng mga package sa ating iba't ibang branches. So, kahit nasa Mindanao pa, halimbawa dito sa Zamboanga, ayan, nakapag-purchase na rin ako dyan ng package before kasi meron tayong mga business partner din dito sa Zamboanga. So, ayan po, kapag po na-ship na nila ang inyong package, bibigyan po kayo ng update ng opisina ng IBC tungkol sa detalye ng inyong shipment. O, diba napakadali? Lahat po ay through online. Gaano kaganda ang ating business sa online. Pagkatapos mong trabaho, ito lang. Yan lang yung gagawin mo. So, ayan po, ganyan po kadaling bumili ng iba't ibang package dito sa ating IBC centers online. So, yun lang po. Again, thank you so much. God bless everyone.